Rading, Pakito, Nelson, pakinggan ninyo ang kwentong ito. May isang 8 taong gulang na batang lalaki, humiling siya sa kanyang ama ng isang guryon. Anak, ibibili kita ng kawayan at papel. Gumawa ka na lamang ng saranggola. Wika ng ama. Hindi ako marunong, tatay. Anang batang lalaki. Madali yan. Tuturuan kita. Sabi ng ama at tinapik sa balikat ang anak. Bumili nga ito ng papel at tinuruan siyang gumawa ng saranggola. Tatay, ibili mo ako ng guryon. Sabi uli ng bata sa ama. Anak, pag-aralan mo na lamang mapalipad ang saranggola ng mataas. Madadaig mo ang taas at tagal ng lipad ng guryon. Nainis ang bata sa kanyang ama. Kinakantsawan ako sa bukid, tatay. Anang bata. Anak daw ako na may-ari ng kaisa-isang istasyon ng gasolina sa bayan. Bakit daw kaliit ng saranggola ko? Tumawa ang ama at tinapik ang balikat ng anak. Tinuruan nga ng ama ang kanyang anak kung paano paliliparin ng mataas ang saranggola at kung paano ito patatagalin sa himpapawid. Nalagpasan nga ng saranggola niya ang ilang guryon. Ang iba namang guryon na lumilipad ng pagkataas-taas ay naputol ang mga tali. Bumagsak ito sa lupa na wasak at bali-bali ang mga kawayan nito. Tignan mo, hindi nasira. Nagmamalaking wika ng ama. Kung guryon yan, nawasak na dahil sa laki. Kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Ang malaki ay madaling ngang tumaas, pero kapag nasa itaas na, mahirap at patagal din doon at kung bumagsak, laging nawawasak. Nakalimutan ng batang iyon ang tungkol sa saranggola nang maging 14 anyos na siya. Maiba na siyang hilig, damit, sapatos, malaking baon sa eskwela at pagsama-sama sa mga kaibigan. Anak, 2 sapatos lamang ang gagamitin mo sa pasukang ito. Kung masira ay, saka na papalitan. Magtitipid ka rin sa pera at huwag kang gasta ng gasta. Hindi madaling kitain ang salapi. Paalala ng kanyang ama. Kuwawa nga ako, tatay. Katuwiran ng bata. Anak ako ng tangi may-ari ng istasyon ng gasolina at machine shop sa bayan natin. Pero ang itsura ko, parang anak ng pobre. Disente ka naman na. Malinis ang damit mo. Husto ka sa mga gamit sa eskwela at husto ka rin sa pagkain. Hindi dapat sobra sa mga pangangailangan ang isang kabataang katulad mo. Hindi natutuhan ang pagtitipid. Hindi naunawaan ng bata ang paliwanag ng ama at nagkaroon siya ng hinanakit dito. Tinipid siya sa lahat ng bagay, hinigpitan sa pagsama-sama sa mga barkada at madalas pinatatao sa istasyon ng gasolina at pinatutulong sa machine shop kung araw ng walang klase. Pinahihirapan talaga ako ng tatay. Puno ng hinanakit ang tinig na pagsusumbong ng bata sa ina. Kaisa-isa pa naman akong anak. Ngunit ang turing niya sa akin ay parang ampon. Hindi totoo ang sinasabi mo, anak. Malumanay na sansala ng kanyang ina sa anak. Alam mo, mataas ang pangarap niya para sa iyo. Bakit? Ano ang gusto niya para sa akin? Ibig niyang maging mahusay kang inhinyero. Hindi na kumibo ang bata at hindi rin napawi ang hinanakit niya sa ama. Gayunman, hindi siya makapaghigmagsik dito. Iginagalang niya ito at pati ang kanyang ina. Nang 18 na siya, napagkaisahan ng kanyang mga barkada na kumuha sila ng commerce. Mabuti yon! Magsama-sama lang tayo sa isang universidad! Mungkahi ng isa sa 5 magkakaibigan. Pumayag sila, ngunit nang kausapin ng ama, tumutol ito. Inoobserbahan kita, anak. Hindi mo hilig ang commerce. Palagay ko, mechanical engineering ang bagay sa'yo. Tanungin mo ang iyong ina. Masama man ang loob, sumangguni pa rin siya sa ina. Hindi sa kinakampihan ko ang iyong ama, anak. Pero sa tingin ko, engineering nga ang bagay sa iyo. May machine shop tayo. Sino ba ang magmamanan yon kundi ikaw? Nasunod ang kanyang ama at napilitan siyang tumiwalag sa kanyang barkada. Napag-isa siya sa pag-aaral sa lungsod at ngayong binata na siya, hindi na hinanakit kundi paghihimagsik sa ama ang kanyang nadarama. Ayoko na mag-aral, inay. Sabi niya sa kanyang ina nang dalawin siya nito sa dormitoryo. Tipid, pagtitiis, kahihiyan lamang ang dinaranas ko rito. Bakit ako ginagano ni Tay?
Gusto ba niya akong pahirapan? Pinayapa ng kaniyang ina ang kaniyang kalooban. Magtiwala ka sa amin, anak. Wala kaming gagawin ng iyong ama kundi ang makabubuti sa iyong hinaharap. Bakit kailangan ko pa magtagumpay? Hindi ba't ipamamana niyo sa akin ni Tay ang ating kabuhayan? Totoo yan, anak. Pero, paano mo mapapaunlad ang ating kabuhayan kung hindi mo alam ang hirap sa pagpapatuyo niyan? Hindi maintindihan ng binata ang sinabi ng kaniyang ina, subalit naisip niyang makapagtitiis pa siya. Isusubsob na lamang niya ang ulo sa pag-aaral. Nakatapos naman ng inhenyero ang binata. Hindi siya pangunahin sa klase, ngunit sa pagsusulit sa gobyerno, nakabilang siya sa nangungunang unang 20. Ngayon anak, bibigyan kita ng 50,000 piso. Gamitin mo sa paghahanap buhay. Sabi ng kaniyang ama nang makuha niya ang lisensya bilang mechanical engineer. Namangha siya. Akala ko, ako nang hahawak ng ating machine shop pagkatapos ko ng pag-aaral. Nawika niya sa ama. Bata pa ako anak. Kaya ko na mag-asikaso ng hanap buhay na iyan. Saka ibig kong magpundar ka ng sariling negosyo. Mabuti na yung makatayo ka sa sarili mong paa. Tinanggap niya ang halagang pinagkaloob ng ama. Humiwalay na rin siya ng tirahan sa mga magulang. Alam kong malaki ang hinanakit mo sa iyong ama. Gayunman, ibig kong isaisip mo ang kinabukasan mo ang lagi niyang inaalala. Ngunit may lason na sa kaniyang isip. Hindi na siya naniniwala sa sinabi ng kaniyang ina. Naging lubos ang paghihimagsik niya sa kaniyang ama. Nagtayo siya ng lubos ang paghihimagsik niya sa kaniyang ama. Nagtayo siya ng isang machine shop sa dulo ng kanilang bayan. Agad-agad siyang pinagsadya ng kaniyang ama. Bakit hindi pa sa ikatlong bayan nagtayo ng machine shop? Magkokompetensya pa tayo rito. Akala ko ba'y ako na ibahala sa buhay ko, Itay? Natigilan ang kaniyang ama, saka napapailing. Nag-iwan pa ito ng salita bago lumisan. Kung sa bagay, mabuting magturo ang karanasan. May isang taong ding nagtiyaga ang binata sa pamamahala ng kanyang maliit na machine shop sa dulong bayan. Kakaunti ang kanyang parokyano dahil higit na malaki ang machine shop ng kanyang ama at mahusay ang mga tauhan nito. Nagkautang tuloy siya ng 12,000 sa mga kinakunan niya ng materyales. Nang hindi siya makabayad, inilit ang makinang kanyang ginamit. Napilitan siyang lumapit sa ama upang mangutang ng 15,000 piso para mabawi ang kanyang makina. Nabigyan na kita ng pag-upisang puhunan. Hindi ka sumunod sa mungkahi ko na umiwas sa kompetisyon. Subukin mo namang maghanap ng puhunan sa sarili mong pagsisikap. Noon nagsiklab ang binata. Nakalimutan niya ang paggalang. Dumabog siya sa harap ng ama. Ano kayo klaseng ama? Bakit niyo natitiis ang inyong anak? Kasiyahan ba ninyo makitang nahihirapan ako? Ibig kong matutuhan mo ang lahat ng nangyayari sa buhay nito. Hindi madali ang mabuhay sa mundo, anak. Hindi ba kaya may mga magulang ay para gumaan ang buhay ng mga anak? Ang ikakagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa magulang, kundi nasa mga itinuturo nila sa mga ito. Nagkahiwalay ng landas ang mag-ama. Naglayas ang binata nang hindi man lamang nagpaalam kahit sa ina. Nagpalipat-lipat sa kung saan-saang trabaho hanggang pagkaraan ng 5 taon, nakaipon siya ng 10,000 piso at nakabili ng isang maliit na machine shop. Kumontra siya sa paggawa ng tambotso sa isang auto assembler at kumita siya ng malaki. Sa loob ng 3 taon, gumawa na rin ang machine shop niya ng parte ng kotse. Ang dugo ay dugo, anang kasabihan, kaya dinadalaw ang lalaki ng kanyang may edad na ina. Isang araw, dumating sa kanilang bahay. Gaya ng dati, may pasalubong sa 3 apong lalaki. Ibig ng itay mong makita ang kanyang mga apo. Pero hindi siya makadalaw rito dahil sa hinanakit mo. Sabi ng kanyang ina. Kinalimutan ko na, inay, na nagkaroon ako ng ama. Umiyak ang kanyang ina. Kung gayon, baka hindi na kayo magkita, anak. Nawika nito bago umalis. Sa tindi ng hinanakit, hindi na rin niya binigyang halaga ang bulalas na iyon ng kaniyang ina.
Nagpakasubsob siya sa trabaho, naghanap pa ng mga bagong kontrata hanggang sa loob pa ng 2 taon, kilala na ang kaniyang machine shop sa Pasay. Isang araw, hindi niya dinatnan ang kaniyang asawa at 3 anak sa bahay. Nasaan sila? Usig niya sa katulong. Umuwi uli sa probinsya. Patawarin na po ang iyong ama. Umuwi uli? Bakit? Lagi ba sila roon? Tumango ang tinanong na katulong. May 2 taon na pong regular sila napupunta roon. Dinadala ang inyong matandang ama. May puot na sumiklab sa kaniyang dibdib, nanigas siya sa galit. Ngunit sa pagkaunawang patawarin ang kaniyang ama, nabaling sa kaniyang isip ang masasayang sandali sa piling nito. Nagunitan niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. Mula sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niyo sa itaas. Nasa husay at tiyaga at ingat yan. Magdamag siyang hindi mapalagay. Lagi niyang naiisip ang sinabing iyon ng kaniyang ama. Kinabukasan, sakay ng kaniyang kotse, nagbalik siya sa bayang Sinilangan. Patay na siya! Bulalas ng kaniyang asawang umiyak sa kaniyang dibdib. May nabugnos na muog sa kaniyang puso. Nahalinhan ng pagsisisi ang hinanakit. Nilapitan niya ang ina at sa pagyakap dito, umiyak siya ng marahan. Kasamang nagdalamhati ang lahat ng himaymay na kaniyang laman. Huwag kang umiyak. Namatay siyang walang hinanakit sa iyo. Bulalas ng kaniyang asawang umiyak sa kaniyang dibdib. Walang hinanakit. Oo, anak. Dahil natupad na ang pangarap niya. Nasa itaas ka na. At sabi niya sa akin, pati sa asawa mo, nakatitiyak siya na makapanatili ka roon. Nang lapitan niya ang kabaong ng ama at tunghayan ang mga labi nito, parang lumundag ang kaniyang puso at humalik sa pisngi ng yumaong. Kasunod niyon, nagunitan na naman niya ang pagpapalipad ng saranggola. Mula sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niya sa itaas. Hayaan mo, tuturuan kita. Kaya mga anak, Rading, Pakito, Nelson, tandaan ninyo ang kwentong iyan. Kwento yan ng iyong ama at iyong namatay na lolo.